KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Mga kasama ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Dalawa sugatan sa nahulog na minibus sa Skyway. LTFRB tiniyak na patuloy ang pag-inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila. They are taking precautions already and measures in order na isiguro nila na ang kanilang mga sasakyan ay talagang ligtas. 19 na government-owned and controlled corporation pinabubuwag na ng mga mambabatas dahil sa pagkalugi. Oil price rollback. Ipapatupad ng ilang kumpanya ng langis. Mga nagsusulong para i-decriminalize ang online libel sa Senado, dumarami. Kabalitang negosyo, 4,000 skilled workers kinakailangan sa Dubai. At balita sa Ibayong Dagat, patay sa terror attack sa train station sa China, patuloy sa pagdami. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Umaga ng Lunes ngayon mga kasama, Marso 3, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Ay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo ay live na live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DWDY 1107 RMN Kawayan, DYKR 1161 RMN Kalibo, at sa DXOC 1494 RMN Osaka. Live International via Ustream. Search for RMN Manila, ganun din sa WRMN New York. At sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. RMN News Panahon. Our weather today, Metro Manila at ang nalalabing bahagyo ng Luzon at Visayas ay magkakaroon ng maaliwalas na panahon maliban na lamang sa pulupulong mahina pagulan at dulot pa rin yan ng umiiral na northeast monsoon o yung hanging amihan. Ang Mindanao po ay magiging bahagyang maulap na may pulupulong pagulan at pagkidlat pagkulog. Ang mga baybaying dagat sa silangang bahagi ng Luzon at Kabisayan ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako ng bansa, ang pag-alon ng pagkaragatan ay banayad naman hanggang katamtaman. Ang agwat ng temperatura hoy sa Metro Manila mula 20 hanggang 32 ang antas ng sentigrado. Ang araw ay sumikat 6:12 ng umaga at lubog alas 6:04 ng hapon. Headlines. Nahulog ang isang minibus mula sa Skyway southbound alas 5:17 linggo yan ng madaling araw. Dapat na binangga ang minibus na isang Toyota Fortuner na may plakang UXQ 851. Dahilan naman para mawalan ng kontrol ito at mahulog sa elevated portion ng Skyway sa tapat ng Sand Valley sa Bikutan. Himala namang nakaligtas ang driver ng minibus na si Alan Nopal, 34 anyos, matapos bumagsak sa tiyatayang nasa 10 hanggang 15 talampakan na taaso ng nasabing sasakyan. Sa salaysay naman ng mga nakasaksi, nagawa agad ng driver ng bus na makatayo mula sa bumagsak na bus at anilay bagya lamang itong nasugatan. Wasak naman ang harapan ng itim na SUV na may 8 sakay na galing Baguio City at pauwi na sana sa Laguna nang maganap ang aksidente. Isang Camille Capile, 21 anyos, na sakay ng Fortuner ang nagtamuho ng sugat sa ulo habang may mga pasanaman ng iba. Samantala sa interview ng RMN kay LTFRB Chairman Winston Hines, ang naturang minibus ay ang shuttle bus na gamit ang Skyway na panghatid ng mga empleyado at teller nito kung saan isa itong pang-pribadong sasakyan. Sa kabila nito ay patuloy ang kanilang ginagawang pag-inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan upang siguraduhin na sumusunod sila sa safety standard ng LTFRB. Patuloy ang aming pag-inspect, pag-check up, pag-inventaryo ng mga pampublikong sasakyan natin, lalong-lalo na mga bus companies natin. Ito ay aming mga pinupuntahan sa kanilang terminal at ang kanilang mga garahe. Maaari hindi namin lahat mapupuntahan. Yung lahat ng
ating mga bus companies sa lahat dito sa Metro Manila o yung mga pamprobinsya natin. Pero alam mo, itong ating ginagawa ay nagbibigay din ito ng paalala at I hope that they are taking precautions already and measures in order na maisiguro nila na kanilang mga sasakyan ay talagang ligtas. Sinigaw ni LTFRB Chairman Winston Hines sa interview ng RMN. Mga kasama ay sinusulong po ng dalawang mambabatas ang pagbuwag sa labis-siyam na government-owned and controlled corporations at government financial institutions na nagiging pabigat lamang umano sa gobyerno at taxpayers bunga ng madalas na pagkalugi ng kanilang operasyon. Dahil inaasa ang libo-libo empleyado masisibak dito, inihanda na rin ni Cagayan de Oro City Congressman Rufus Rodriguez at Abante Mindanao Party List Representative Maximo Rodriguez sa House Bill 3807 ang separation pay ng mga masisibak na opisyal at empleyado. Panukalan ng dalawang kongresistang bigyan ng separation pay ang mga opisyal na masisibak na tumbas daw ng 2.5 buwan na sweldo sa bawat taon ng kanilang paninilbihan sa gobyerno. Ilan sa mga pinabubuwag ng dalawang mambabatas ay ang Banawi Hotel and Youth Hostel, Batangas Land Company, DCDA Management Holdings, Cottage Industry Technology Center, Freeport Service Corporation at iba pa. Ang functions at duties sa mga mabubuwag na mga GOCC sa GFIs ay pinalilipat na lamang sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mayroong kabuang 120 GOCC sa GFIs sa bansa, pero karamihan umano sa kanila ay unnecessary, underperforming at nalulugi. Breaking news. Dako tayo ng Davao. Meron pong isang ambulansya ng PDRRMC pinasabugan ng NPA habang nagre-rescue. Sa Maraten sa balita mula Davao, si Joel Viray ng RMN Davao. RMN Report. Joel. Walang sundalo ang sugatan matapos nilan may nagsakop ng mga rebeldeng ng People's Army sa may sitio Don Marcelino, Barangay Managa, Bayan ng Bantalan, Davao del Sur, bandang alas 11:30 ng umaga kahapon. Kinikilala ang mga sugatan ng mga sundalo na sina First Lieutenant Ngalyo, Corporal Espina Furpulan Himar, Corporal Di Guzman PFC Adam, PFC Mamalinta at Private Gila, sakop ng 13th Infantry Battalion Filipino Army na nakabase sa Davao del Sur. Ayon kay Captain Ernesto Carolina sa 10th Infantry Division Philippine Army, nakatanggap umano ang tropa ng 39th IB hinggil sa presensya ng mga rebelde sa ilalim ng Front Guerrilla 51 sa nasabing lugar. Kung kahit agad gumawa ng patrolya ang tropa ng 39th IB sa pangunguna ni First Lieutenant Ngalyo, ngunit pagdating sa nasabing barangay ay bigla na lang pinasabugan ng landmine ng mga rebelde at umabot ng 1 oras ang bakbakan ng dalawang grupo, kung kaya't sugatan ang 8 sundalo. Samantala, pinasabugan din ng mga rebelde ang konvoy ng Red Cross at Davao del Sur chapter at ang mga volunteers ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, Davao del Sur, bandang alas 7:30 kagabi sa may Barangay Managa sa nasabing bayan. Ayon kay Police Senior Superintendent Llanera, Police Provincial Director ng Davao del Sur, ihahatid sana ng Red Cross at ng PDRRMC volunteers ang 8 sugatang sundalo lula ng isang ambulansa. Ngunit pagdating sa may sitio tower sa nasabing barangay ay bigla na lamang silang nilandmine ng mga NPA. At dahil dito sugatan ang mga volunteers ng PDRRMC at ng Red Cross sa Davao del Sur na kinilala na sina Alberto Cabual, Arnel Generoso, John Dumayas at Bonita de la Cruz. At nilinaw din ni Llanera na walang katuturan ang nasabing balita na apil ang isang hipi ng Bansalan na Police Station na si Police Senior Inspector Jeffrey Yatada. Hinundi na naman ang 10th Infantry Division Philippine Army ang ginawa ng mga rebelde ng NPA at sabay hamon sa karapatan na ikundinan din ang hindi makataong gawain ng mga rebelde. Kasama mo sa RMN Davao, Joel Viray, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Kasama matapos po ang magkakasunod na taas singil, nagbabadya namang bumaba ang presyo ng diesel ngayong linggo. Tinatay na sa may 25 sentimos hanggang 40 sentimos kada litro ang matatapyas sa presyo ng diesel, habang maglalaro sa 25 hanggang 40 centavos din ang bawas presyo sa bawat litro ng kerosene. Wala namang inaasang paggalaw sa presyo ng gasolina, bagamat nagmahal ang bilihan nito sa world market. Malit lamang ito at hindi pa umabot naman ng 5 sentimos kada litro. Dumarami na ho ang mga mambabatas na pabor na i-decriminalize ang online libel. Ito'y makamagay na rin si Senador Ralph Recto na panukala upang i-decriminalize ang online libel. Ipinaliwanag ni Recto sa kanyang Senate Bill No. 2146.
na ikanyang inihain noong Pebrero 27 ang orihinal na layo ng libel na iwasan ang kritisismo, partikular na ang pag-iinsulto sa mga pampublikong opisyal. Nilinaw niya na ang 84 anyos na libel ay resulta ng pinagsamang Spanish Código Penal at 1932 Revised Penal Code. Ayon kay Recto, may iba pang paraan upang maitama ang scurrilous at defamatory remarks na nakakasira sa reputasyon ng isang tao kahit walang online libel. Inikayat naman ng senador ang Kongreso na muling aralin ang batas upang maiayon sa sitwasyon ngayon ang ipapasang mga panukala. Bukod kay Recto, nauna nang naghayag sila Senator Chofisto Gingona III, Senator Sonny Angara at Senator Francis C. Escudero ng kanilang pagsuporta sa decriminalization ng libel. Iba pang balita, mga kasama, anti-EPAL at anti-political dynasty bill hindi umuusad sa Senado. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. Report! Nagrereklamo si Senator Miriam Defensor Santiago dahil hindi umuusad ang mahalagang panukala na kanyang inihain, kabilang na ang anti-EPAL at anti-political dynasty bill. Ayon kay Santiago, nakakadismaya na inuupuan lang ng kanyang mga kasamaang senador ang kanyang mga panukala sa kabila ng kahalagahan nito sa taong bayan. Ang Senate Bill No. 54 o ang Anti-Signage of Public Works Bill ay nakarefer sa Committee on Civil Service and Government Reorganization na pinamumunuan ni Senator Antonio Trillanes IV, habang ang Anti-Political Dynasty Bill naman ay nakarefer sa Committee on Electoral Reforms and People Reorganization kung saan ang chairman ay si Senator Aquilino Pimentel III. Dahil dito, nagpadala na ng liham si Santiago sa nabanggit na mga chairman ng kinauukulang komite para madaliin ng mga ito ang pagsasagawa ng public hearing sa kanyang mga panukala. Maliban dito, iniaangal din ni Santiago ang iba pa niyang nakabinbin ng mga panukala tulad ng Deceased Organ Donor Bill, Magna Carta for Call Center Workers, HIV and AIDS Policy and Plan Bill at ang Certificate of Intention to Run for Public Office Bill. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Argument. Bayan muna, nagay ng panukala para iamyenda ang EPIRA. Kasama natin sa balita si Conde Bata. Report! Bunsod ng panibagong blackout na naranasan muli sa maraming parte ng Mindanao ay isinulong ng mga militanteng mambabata sa Kamara ang pag-amyenda sa Republic Act No. 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. Sa House Bill No. 351, nilabayan muna Representatives Terry Colmenares at Isagani Zarate ang batas na tatawaging Power Assets Retention Act of 2013. Bukod sa layong amyendahan ng IPIRA, ay iniaatas din ito na ang lahat ng power assets ay mananatili sa national government sa ilalim ng supervisyon ng National Corporation o NAPOCOR. Nakasaad sa batas na hindi kasama ang isa sa pribado ang Agus Pulangi Power Plant sa Mindanao, ang GAT Hydroelectric Power Plant sa Luzon, ang Naga Power Plant Complex sa Visayas, at ang iba pang state-owned power barges. Iginita mga mambabatas ng mga natitirang power assets sa pamahalaan ay huwag nang isa pribado upang makatulong na hindi na tumaas ang singil sa kuryente at makatulong na maibsan ang dagdag na singil sa mga consumers. Idinagdag pa ng mga ito na bagamat kung ikukumpara sa Luzon na may 9 pesos and 84 cents per kilowatt hour at ang Visayas na may 8 pesos and 19 cents per kilowatt hour at hinahambing sa Mindanao na may residential electricity rate ng 6 pesos and 69 cents per kilowatt hour. Mataas pa rin ito kung ikukumpara sa mga capital cities sa ibang bansa gaya ng Taipei, Kuala Lumpur, Jakarta, New Delhi, Bangkok at Shanghai. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Ipinaubayan na lamang ni dating Technology Resource Center Head Dennis Cunanan sa Department of Justice ang seguridad niya at ng kanyang pamilya matapos magdesisyong tatayong testigo sa multi-billion peso pork barrel scandal. Ayon kay Attorney Odessa Bernardo, kanila nang isinumbong kay DOJ Witness Protection Program Director Martin Menes ang natanggap ng mga pagbabanta at pananakot sa kanyang kliyente at mga anak nito. Nagbigay katiyakan din anya si Menes na tutugunan ang kaso. Una nang inulat na abogado na natanggap ng mga tawag ang mga anak ni Cunanan mula sa mga hindi kilalang tao kung saan pilit umanong inaalam ang kinaroroonan nito. Kaugnay niya, umapilan na rin ng opisyal sa media na iwasan daw ang pumibigay detalye hingil sa tirahan ni Cunanan dahil nalalagay nga anya sa delikadong sitwasyon ang mga mahal nito sa buhay.
Tiniyak ng AFP Northern Luzon na handa sila sa anumang insidente sa nalalapit na founding anniversary ng NPA, New People's Army. Ayon kay Major Emmanuel Garcia, Group Commander ng Community Relations Services sa AFP Northern Luzon, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng puwersa ng militar, lalo na sa Central at Northern Luzon, na idadaos nila ang community development effort at security patrol. Walaan niyang nagbago sa mandato ng AFP, lalo na sa founding anniversary ng NPA. Inaasahan daw nito na walang mangyayaring gulo sa nasabing anibersaryo ng rebeldeng grupo. Dagdag pa niya, malaking tulong sa kanila ang pagre-report ng mga residente sa anumang banta sa komunidad. RMN News. Kasama na kailangan po na magit sa 4,000 na mga female workers, kababaihang trabahador ang Dubai. Ito po dapat mga test na certified. Ayon kay Director Joel Villanueva nang galing sa Placewell International Services ang nasabi mga job offers para sa mga kababaihan. Kabilang sa may specialization na hinahanap sa Dubai ay electrical installation and maintenance, plumbing, refrigeration and air conditioning. Tatagal po hanggang 2016 pa ang hiring para sa mga female workers sa Dubai. Maglalaro sa 24,600 pesos hanggang 32,800 pesos kada buwan ang pwedeng swelduhin na mga tatanggap na aplikante. RMN News Abroad. Mula naman sa Xinjiang Separatist Forces ang ituturong nasa likod ng malagim na terrorist attack sa istasyon ng tren sa Kunming, China. Sa naturang pag-atake, umakyat na sa 33 ang naitalang patay habang nasa mahigit 104 na po ang sugatan. Sa salaysay ng mga nakakita, biglang sumugod ang grupo sa istasyon ng tren na pawang nakaitim. Yung mga sospek na kinabibilangan ng mga babae at lalaki. Hawak ngayon ng mga otoridad ang isa sa mga sospek habang nakatakas naman ang 5 iba pa. Armado ang grupo ng itak at kutsilyo kung saan ay walang awa nilang pinagtataga at pinagsasaksak yung mga sibilyan. Nagpapatuloy ang investigasyon sa krimen at paghahanap po ng mga nakatakas habang kinundena naman ng United Nations ang naturang karahasan. Mga kasama, live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Lunes o ngayon, Marso 3, 2014. Pinabati lang natin ang mga umaga manakikinig sa ating balita dyan sa San Jose, Negros Oriental. Sa pangunan ni kasamang Eric Espina. Sa mga taga-Iloilo, susunod na po dyan sila kasamang Noe Guaso at Regan Arlos sa RMN News Diretso Balitang Iloilo sa DYRI 774. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, itype lamang po ang RMN News Nationwide. Siyempre, thank you Lord. At tayo ho ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña. At Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN Radyo mo Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras na natin, standard time of our country, tatak alas 7:17 na ng Lunes. Morning.